Sa mabilis na umuunlad na mundo ng cryptocurrency, inihayag ng Ripple ang minting ng 13.9 million RLUSD stablecoins sa XRP Ledger at saka Ethereum network. Ang RLUSD ay isa po itong stablecoin na nakaback sa US Treasuries at nakakuha na ng approval mula sa New York Department of Financial Services or NYDFS. Ang layunin po nito ay magbigay ng mas maayos na solusyon para sa decentralized finance or DeFi integration. Ang stablecoin ay meron po itong kakaibang disenyo kumpara sa mga pangunahing kalaban nito tulad ng USDT at saka USDC. Ngayon, sa tulong po ng regulasyong ito ay layunin po ng RLUSD na magbigay ng mas mataas na transparency at tiwala sa mga financial institutions. Ang ang RLUSD na suportado po ng mahigit suportado po ito ng mahigpit na audit at saka regulasyon. Ay nakaposisyon po ito bilang isa sa pinakaligtas na opsyon sa stablecoins. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago pa tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon, umpisahan po natin sa katanungan kung bakit nga ba naiiba ang RLUSD sa ibang mga stable coins. Ayan, marami pong mga stable coins ang nasa market. Pero ang RLUSD ang may katangiang tunay na natatangi or kakaiba. Dahil ito po ay may NYDFS approval, ito ay sumusunod sa mga mahigpit na batas sa finance. Yan, finance tulad po ng Dodd-Frank Act at saka Basel 3 standards. Bukod dito, ang RLUSD ay ganap na suportado po ng US Treasuries na hawak sa regulated custody. Ang transparency ay isa po itong malaking issue sa mga stable coins. Halimbawa, ang USDT ay madalas na binabatikos dahil po sa kawalan ng consistent na audit. Samantala, ang USDC naman ay hindi po lubos na sumusunod sa ilang US regulations dahil ito ay partially offshore. Sa RLUSD, tiniyak ng Ripple na ang bawat token ay lubos na nasusuri at naaayon sa mga batas, dahilan upang makakuha po ito ng tiwala mula sa malalaking institutions. Ngayon ay paano po nakaapekto ang RLUSD sa presyo ni XRP? Ayan, sa simula ng in-announce ang RLUSD ay tumaas po ang presyo ng XRP mula po sa presyong $1.90 hanggang $2.35. Marami pong analyst ang nagsasabing ito ay dulot ng speculative pump o pansamantalang pagtaas ng interest mula sa mga traders. Ayon po sa software engineer na si Ginoong Vincent Van Code, maaari pang tumaas ang presyo ng XRP kung ang RLUSD ay ma-integrate sa DeFi ecosystem. Ang DeFi ay nagbibigay po ito ng maraming posibilidad tulad po ng liquidity pools at automated market makers. Sa ganitong mga sistema, maaari pong kumita ang mga users mula sa liquidity pools returns. Yan, dagdag pa rito, ang RLUSD ay maaaring gamitin sa mga DeFi activities tulad po ng staking o pagpapalit nito sa iba pang mga stable coins. Ito po ay nagdadala ng mas maraming liquidity at mas malawak na paggamit para kay XRP. Ngayon ay ano naman ang mga pangmatagalang impluwensya ng RLUSD? Ang RLUSD ay hindi lamang po ito isang bagong stablecoin. Ito po ay isang hakbang tungo sa mas malawak na paggamit ng blockchain technology sa mainstream finance. Kung magtatagumpay po ang Ripple sa pagpapalaganap nito, maaaring maingganyo ang mas maraming institution na tangkilikin ang blockchain para sa mas ligtas at mabilis na transaction. Bukod dito, ang RLUSD ay maaari pong magbukas ng mas maraming oportunidad para sa mga Pinoy traders na gustong sumubok ng mas regulated na stablecoin. Ang pagiging maayos at kontrolado ng RLUSD ay nagbibigay po ito ng tiwala na ang kanilang pondo ay ligtas at protektado. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors dito.
Yan. Para sa ating ang RLUSD ay nagbibigay po ito ng bagong oportunidad upang ma-diversify ang ating portfolio. Ito po dahil ito ay regulated, mas mababa po ang posibilidad ng mga biglaang pagbagsak ng value o pagkawala ng pondo dahil sa kawalan ng transparency. Sa DeFi ecosystem, ang RLUSD ay maaaring gamitin sa mga staking at saka liquidity pools. Ito ay nagbibigay po ng passive income opportunities sa mga Pinoy na marunong sa ganitong klase ng investment. Bukod dito, ang paglago po ng presyo ng XRP ay maaaring magbigay ng dagdag na kita para sa mga matagal nang nag-invest dito. Gayunpaman, mahalaga pa ring mag-ingat lalo na sa mga haka-haka sa market. Ang pagiging educated at updated sa mga balita ay susi upang magtagumpay sa crypto trading. At ayan, sa wakas ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang RLUSD ay isa po itong magandang oportunidad, pero hindi po ito nangangahulugang walang kaakibat ito na risk o panganib. Bago mag-invest ay siguraduhin na iintindihan po natin ang technology sa likod ng stablecoin at kung paano po ito ginagamit sa DeFi. Bukod dito ay mahalaga pong suriin ang ating risk tolerance sapagkat ang pagsugal ng malaking halaga ay hindi palaging magandang ideya. At sa kabuuan ay ang RLUSD ay nagdadala po ito ng bagong liwanag sa mundo ng crypto. Hindi lamang po sa global stage kundi pati na rin sa mga Pinoy trader na nais makisabay sa technology ng pagbabago. Yan, technological na may pagbabago. Panatilihing edukado at magplano po tayo ng maayos upang makuha ang benepisyo ng oportunidad na ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.